Mga kabayan, sa wakas, magsasanib pwersa na ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na ang Department of Justice o DOJ, National Bureau of Investigation o NBI, at Bureau of Immigration o BI. Ito ay para pag-usapan ang tuluyang pagpapahinto ng lahat ng POGO operation sa bansa. Bunsod na rin ang kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong nakaraang SONA. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, isa sa mga tatalakay nila ay ang pagpapauwi sa mga POGO workers pabalik ng China at pagbibigay ng trabaho sa iba pang maaapektuhang POGO workers. Sa kabila nito, nagbabala naman ang kalihim sa mga magsasamantalang empleyado ng BI na pagkakapirahan pa ang mga Chinese na i-deport ng China. Ang ito, paprangkahin ko kayo, no? Huwag sana sila mag-iisip. Maraming elements within the BID. Nagagawa pa sila ng pera, palabas na yung mga incheck. Yung mga Chinese, sorry about the term. Pero palabas na itong mga tao, preparahan pa rin. Alam naman natin, ano to palabigasan to ng maraming corrupt elements within the BID, di ba? Samantala, nagbigay ng pahayag at nanindigan ang pamunuan ng Philippine National Police o PNP na hindi sila titigil at gagawa sila ng paraan para mahuli itong nagtatagong siya suspended Banbantarlac Mayor Alice Go. Matatandaan na ginisa sa Senado at Kongreso ang mga otoridad dahil sa tila mabagal na aksyon at trabaho nila, dahilan para hindi pa rin matagpuan at madakip itong si Mayor Alice Go, kabilang na ang iba pang wanted sa batas na sina Pastor Apollo Quebuloy at former Bucor Chief General Gerald Bantag. Hindi po tayo titigil at mabigat na hamon po ito sa binibigay sa atin ng ating mga mambabatas na I understand natin yung frustrations po nila dahil sila po yung nagko-conduct po ng mga hearings, but on the part of the PNP po, ginagawa pong lahat ng PNP ang magagawa po nila at I want to take this opportunity also sa mga kababayan po natin na mayroong nakakaalam o any information that will lead to the arrest po ng mga taong hinahanap po natin. We will gladly appreciate it at yun naman po ay pagtulong-tulungan po natin at responsibilidad po nating lahat na magtulungan para mapasailalim po sa tamang jurisdiction po itong mga taong ating hinahanap po. Dahil sa mandato ni Pangulong Marcos Jr. na iban ang POGO sa buong bansa, labis naman ang pasasalamat ng Kamara dahil matutuldukan na ang napakaraming illegal na POGO operation sa bansa at ang mga panganib at problema na dulot nito sa mga kababayan nating patuloy na nabibiktima at nakakaranas na pang-scam mula sa mga sindikatong Chinese at workers ng POGO. Humigit kumulang na 300 na illegal na POGO ang patuloy na nag-ooperate sa iba't ibang lugar ng ating bansa ngayon. Humigit kumulang na 40,000 mga naitalang undocumented Chinese workers ang empleyado rito. Ngunit ilan lang sa ating mga kababayan at mga dayuhang mula sa Vietnam, Malaysia at iba pang karatig bansa ang sapilitang nagtatrabaho rito laban sa kanilang kalooban. Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Kamara, isa sa mga naging tauhan at workers ng POGO ang nagbunyag ng mga kababalaghan at iligal na gawain, kung saan ay idinitalye nito ang mga platform at sistema na ginagawa nila kung paano sila makakapang-scam at makakapangbiktima ng mga individual, hindi lang sa mga Pinoy kundi kabilang na ang mga foreigners. Meron po silang computer na yung kausap po nila dun na model namin, iba po yung magiging sa computer. Kung ano po yung napili mong model sa Instagram. May computer po sila na gano'n. AI, ang galing, ano? Opo. Okay, so yun yung lab scam. Opo. At yung investment scam, pag nakuha na mo na sila ng pera, Pag napa-inlove mo na po siya, syempre po makakukonvince siya na mag-invest sa cryptocurrency. oo. Kaso may Opo. Bitcoin. Opo. Okay. Through cryptocurrency po. Okay, so yun ang ginagawa mo. Opo, ako po yung nakikipag-chat, nakikipag-usap sa kanya. So pag nakausap ko na siya, naka-inlove ko na siya, kakausapin ko po yung model, makikipag-video call siya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa utos ni Pangulong Marcos na ipagbawal ang POGO, tuluyan na kayang matatapos ang kalbaryo na dinaranas ng mga Pinoy at mga banyaga na nabibiktima ng mga sindikato at scammers na mga Chinese. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH,
Pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ilan sa kanila ang ngayong naitalang missing persons, innocent individuals who were scammed and forced to become scammers themselves. It likewise behooves our mayors and other local government officials to look into the situation in their localities. If these are licensed internet gaming operators and the corresponding local permits have been issued to them, the LGU should ensure that their regulations are stringently observed. Kung illegal na pogo naman ang nag-ooperate sa lugar nila, dapat lang na alamin nila ito at gawin ang lahat upang tigilan at sugpuin ang pag-usbong ng ganitong mga illegal at immoral na aktibidad sa kanilang lugar. Siguro we stop on that. No? Meron naman tayong napakita ng mga almost 5 videos. But I have seen a lot of videos. I have seen. Others you cannot take anymore. Especially the abuse on the sexual torture. There was a sexual torture, man-to-man, pinaparusahan yung hindi sumusunod doon sa kanilang pinag-uutos. And siguro pupunta na po tayo dito last, and then after this, the members of these two committees can ask questions already. Okay, so ma'am, Pilipina po kayo. Okay, hindi ko na po mic po. Hindi ko na po tatanungin ang inyong pong pangalan. So ano po nangyari sa inyo sa loob po ng Pogo Hub? Nung nag-decide po kami na uuwi na ng Pilipinas, nagpaalam po kami na uuwi na, hindi po kami pinayagan. So in other words pala, kayo po ay nagtrabaho sa Pogo sa Myanmar. Sa Myanmar po. Okay. So doon kayo na-recruit papunta sa Myanmar. Opo. At tapos, paano po nangyari sa inyo? Nag-recruit po sa inyo dito sino? Mga Pilipinos as well? Opo. Sige, kwento nyo po. Sa akin po kasi relatives ko Opo. Nag-usap po kami na pupuntahan ko siya sa Thailand, magkasama kami sa Thailand. Pinangkuhan niya po ako na yung may working visa daw after, kasi 6 months lang po yung ano natin sa ibang bansa, di po ba? So nung pagdating ko po doon po niya ako kinausap na yung magiging trabaho ko, hindi encoder. Kasi dito po sa Pilipinas, as encoder daw po eh. Sales marketing. So ano naging trabaho niyo po doon? Sales marketing. So, yun po sa Sales marketing. Anong minamarket po sabi ninyo? Makikipag-chat. Makikipag-chat for, ano yan, parang kukumbinsi mo siya to invest, gano'n? Yes, to invest. Or ito yung tinatawag na love scam, na-involve ka rin sa love scam? Opo. Paano ang ginagawa sa love scam? Meron kayong parang, kasi I heard from PAOK TF na parang meron silang parang template. Opo. May template na binabasa na lang, tapos Opo. kinukonvince nyo sila na ma-inlove sa inyo. Opo. Pagdating mo po doon, may papabasa po sila sa iyo na mga script kung paano ka makipag-chat, kung paano ka makikipag-usap sa mga client na mayayaman. Okay. Tapos, syempre po, getting to know each other, sabihin mo po kung papakilala ka, as doon po sa model mo na napili. Tapos magpapanggap po na mayaman ka, lahat i-share mo yung kung anong yaman ka. Tapos doon, pag napa-inlove mo na siya, doon mo na po siya i-convince na Pero may tatanong ako sa iyo. Kasi it was told sa akin that doon sa hub, andun na yung mga meron kayong parang template na rin na may restaurant, merong gym. Kumbaga, pakikita mo doon sa na-labs ka mo na nag-gym ka, o kaya kumakain ka sa restaurant, o kaya nasa swimming pool ka, o kaya nasa kama ka. Lahat po. So lahat yung parang studio. Opo. Na kung saan, pupunta ka na lang doon para makumbinsi mo yung ma-scam mo para mag-invest sa'yo. Opo. May model din po kami. Iba po yung nakikipag-usap. So yung mga model, pinakikita nyo sa video chat or pinakikita nyo lamang sa picture? Pag makikipag-usap na po. So may mga model call din kayo na mga na nandun din sa hub. Opo. Na magagandang babae.
meron po silang computer na yung kausap po nila dun na model namin, iba po yung magiging ano sa computer. Kung ano po yung napili mong model sa Instagram. May computer po sila na ganon. AI, ang galing, ano? Opo, Okay, so yun yung lab scam. opo. At yung investment scam, pag nakuha na mo na sila ng pera, Pag napa-inlove mo na po siya, syempre po makakukonvince siya na mag-invest sa cryptocurrency. oo. So may Opo. Bitcoin. Opo, Okay. through cryptocurrency po. Okay, so yun ang ginagawa mo. Opo, ako po yung nakikipag-chat, nakikipag-usap sa kanya. So pag nakausap ko na siya, naka-inlove ko na siya, kakausapin ko po yung model, makikipag-video call siya. Okay. Yung paano ka tinorture? Nung ano na po, 6 months, dapat po magpapaalam na po ako kasi nagkasakit din po ako doon. Na-torture ka ba? Opo. Ako Ano po ginawa yung sa'yo? sa babae na pinaka na-torture po doon. Okay. Opo. Sige. Nung nagpaalam na po kami, nag-decide na umuwi, syempre hindi po sila papayag kasi kung uuwi kayo, magbabayad kayo ng 7,000 USD. Okay. Sige. Anyway, you will be asked by the members of this committee. So we will be proceeding next to the ano natin. Dito muna po kayo. Baka Okay may po. tanong po mga members. Tama po ba na 402 yung illegal pogos? Yes, Mr. Chair. Okay. Out of 402, ilan kaya po doon, ilang cities and municipalities po ang jurisdiction ito? Marami po. That's for the whole country na, Mr. Chair. We have in Luzon, we have in Mindanao, we have also in Visayas, and the bulk and majority of those illegal pogos are in Metro Manila. Okay. Mr. Chair. Mr. Chair, Yusek General Cruz, sang-ayon po ba kayo na dapat natin itong expose sa publiko? I think, sir, the social cost is greater than the economic benefits na nakikita. This is the PAOK experience, sir. Ano? We've seen human trafficking, sir. We've seen kidnappings, death, torture, prostitution, sexual exploitation, scamming. Normal kasi, sir, yung scamming. In every Pogo hubs na na-raid po namin, it's like a constant na makakakita ka ng torture victims, and it's also a constant na makakakita ka ng mga wanted persons. In some raided Pogo hubs, merong 12 wanted persons, merong 6, merong 9, merong 12. Hindi masisiro, sir, yung wanted persons. And these people, pag chinecheck namin, they are no ordinary criminals, sir. They are involved in violent crimes in their countries. And eto, tingin ko, sir, yung mga tao na to, these are those responsible in doing torture. Ano? Sanay na sanay eh. And bukod dun sa mga wanted persons, prostitution, sir, masyadong nabababoy, sir. Eh. Parang they like to impress in us na kaya nila magtayo ng isang self-contained community once they establish a Pogo hub. Or even in Pasay, ano? In Pasay, we raided this one building in Harrison. Doon, sir, nakakita ka torture room. Nakakita ka ng aquarium. Para sa hindi nakakaalam ng aquarium, yung aquarium po, doon po nakaupo yung mga babae na may numero po. Tapos pipili yung customer doon, dadalhin sa may mga kwarto na rin doon. Ano? So, may mga karaoke bar sa loob na kung titignan nyo, parang mapapanis po yung mga karaoke bar natin dito sa Quezon Boulevard. Kasi puro remote controlled, voice controlled yung mga KTV bars na nandun. So, self-contained, may hospital. Actually, may hospital ho kaming nahuli. Sa loob, may clinic. Excuse Marami me, po. Yusek Cruz. Ang gusto ko pong ipunto dito, hindi po ba maganda na expose natin sa taong bayan kung itong mga illegal pogos ay
saang mga cities and municipalities meron para aware ang ating mga kababayan na meron palang illegal activities doon or doon kasi para dalawa po yan eh. Pwedeng sabihin natin involve yung LGU and police. Pwede rin namang hindi. Ang maganda po kasi, Mr. Chair, kung ma-expose ito, kung ako'y mayor at hindi naman ako involved, tutulong ako, magpa-participate ako sa PNP. Kung hindi ako involved. Kung ako naman involved, parang medyo mahihirapan ako na mag-participate or mag-cooperate do sa illegal activities. So, Mr. Chair, importante na alam ito ng taong bayan eh. Yes. So, Yes, sir. ulitin ko po yung tanong ko, Yes, Yusek, sir. Opo. General Cruz. Sa ngayon po ba kayo na-expose natin sa taong bayan kung anong mga syudad at anong munisipalidad ang merong illegal pogo sa kanilang area? Agree po ba kayo o hindi? Agree po ako. Actually, sir, Mr. Chair, we provided a list already kanina, sir. That's the complete list to include the address and the map kung saan, paano. We already provided it. Yes, thank you, Yusek, General Cruz. But in your level, hindi pa na-expose ito sa publiko. Ngayon pa lang po, sir, kung sakali. Mr. Chair, maganda po sana ma-expose ito sa taong bayan para itong mga may involvement dito medyo masakal at the same time makatulong po ang taong bayan para bantayan itong mga facilities na ito, Mr. Chair. Yung Mr. lang. Chair, may I? The first CIDG raid was on February 1, 2023. Thank you, Mr. Chair. So very clear, hindi pa yun pa na time, wala pa sa position si General Francisco. Tama po ba, Yusek? General Cruz? Yes, sir. Dalawang operations yan. And ang information po, lahat ng involved do sa dalawang operations na yon, yung term sa atin sa PNP, yung sinibak o transfer, instead na mabigyan ng commendation or award, minalas pa. More or less, ilang personnel po ito, Yusek, General Cruz? Yung pagkakaalam ko, sir, yung sa amin, itong 2024, sir, ay wipe out yata yung buong team, sir, ng NCR, CIDG. And yung first raid noong 2023, sir, na-wipe out naman yata doon yung Region 3 commander, sir, ng CIDG. Mr. Chair, illegal operations ng Pogo. And there are police personnel may dedikasyon sa trabaho. Nagtatrabaho. Nagtrabaho, may maganda resulta, sinibak pa. So, Mr. Chair, dapat po maimbestigahan ito properly. Why? Kung hindi po natin po protektahan ang mga police personnel natin na nagtatrabaho ng maayos at may dedikasyon, kapalit, mamalasin pa, parang sinasabi natin, huwag silang magtrabaho. Hayaan natin yung illegal operations ng Pogo. So, hihina po ang puwersa ng kapulisan kung ganyan na may nagdidikta sa likod ng mga ito without due process, sinisibak yung mga pulis natin, Mr. Chair. So, follow up lang, Mr. Chair, doon po sa interpellation ni Honorable Congressman Flores, dapat po maimbestigan ito properly. Wait. Yes, Mr. Let Chair. me clarify. I must be educated on that issue. A while ago, Congressman Kit Flores mentioned yung na-relieve. Yeah. So, tapos ngayon, you were asking as well, Mr. Chair, pinalo wait. ko lang, This dinagdagan ko lang na dapat talaga ma-address ito properly. Otherwise, matatakot na yung mga pulis natin. na magtrabaho. what I mean is like, is that the same issue or another issue of... The same issue, Mr. Chair. Okay. Pero ilang beses ba nangyari yung may na-relieve ng mga... Twice, sir. Twice. Yes, twice, Your Honor. PNP rin? Parehong CIDG operative, sir, yung mga na-relieve. Ang nag-relieve? Yes, sir. And Different yes, sir. units. Okay. They were relieved and transferred to provincial assignments, sir. Okay. So, yun nga, sir. So your
you're trying to tell this committee to investigate on that matter Yes, Mr. much Chair. deeper. And after the investigation, Mr. Chair, and they found out na naharas, na abuso yung pulis natin, siguro tama naman na tapatan yung kanilang dedikasyon. Instead na tinapon sila kung saan-saan, yan ang practice kasi sa PNP. Pag minalas ka, tatapon ka kung saan-saan. Ilang involved by the way, I'm sorry, medyo naging interesado ako. Ilang involved ba yung ilang involved na police yung mga na-relief? So after the operation on the anti-illegal activities sa Pogo, those PNP personnel were relieved. Yes, sir. The NCR chief of the CIDG and yung lahat ng tao niya, I think mga 20 plus yata yun, sir. If I may, Mr. Chair, the whole team, that's our quandary now because the investigators of our raid in Bamban are now dispersed into several units. Some are even non-CIDG, which makes difficult for them to appear in our court proceeding.